pork barrel. Lord, mga kapatid ha, ganyan tinawag ni Senator Ping Lacson, yung tinatawag na, panibago na naman tayong tawag sa mga fund, leadership fund umano ng mga senador sa DPWH. Aba, kaya pala gusto niya yan ipabuwag. At may special mention pang araw dyan mismo yung ilang senador. All 24 senators lang naman daw. Para lang, Dati. no, hindi na ngayon, 21 na lang. Para lang din sa konteksto, yan yung isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa paglilitis sa flood control case si Senator Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan. Kahapon lang yan mga kapatid ha. Meron, anya, sabi ni dating Secretary Bunoan, may 24 billion, letter B, billion pesos daw nilaan sa leadership fund sa 2024 at 2025 na DPWH budget. So kung 24, parang tigwa 1B, ganon. Kung 24 senators. Depende, ano yun? kapag ikaw daw ay committee head, Yun. nakaabot ka ng 1B. 1B. Ang sistema hindi raw bababa, ito na, sa 500 million pesos ang nakuha ng bawat senador o inilaan sa bawat senador. 1 billion pesos naman daw noon sa mga chairman ng major committees. Si dating Senate President Mig Zubiri daw ang may discretion o yung nakakausap nila sa hatian. Pero ha, Lord and Johnny, dininay niya yan agad. Pakinggan natin to. As Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. May nabanggit din pangalan si Bunoan. Bukod kay Revilla na sentro ng kanyang testimonya kahapon, nagpadala rin daw ng listahan ng mga proyekto sina Senators Robin Padilla, Bongo at Jinggoy Estrada. Ipinadaan daw nila to kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero may banat dyan ngayon si Padilla at Go. At no comment pa si Estrada na nakakulong dahil sa kasong plunder. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Sana lang po sa susunod, pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Actually, sabi naman ni Senator Lacson, hindi naman daw illegal yung leadership fund. Pero improper, Lord. Hindi raw dapat. Kumbaga, nakokontrol ng sino mang mambabatas yung budget. Kasi nga, pera yan ng taong bayan. At kung meron daw gustong pondohan, dapat bukas yan sa publiko at hindi tinatago. Hindi yung parang nag-usap lang yung mambabatas at yung head of agency, which has been happening for the past years. Example, yung sa mga hearing sa budget ng Kamara at Senado, doon daw dapat yan idaan. Kasi kung hindi, baka raw maging mas malala pa yan sa pork barrel, sabi ni Senator Lacson. O etong muli, ang kanyang sinabi. Kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yung sa Congress eh. Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because ino-operan niya ng mga allocable. Wala naman daw leadership fund sa budget ngayong taon at wala rin daw hinihinging ganyan next year, sabi ng palasyo. Pero wala rin daw alam sa nangyaring leadership fund umano ang ehekutibo. Sinuguro rin ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito na walang makakalusot na anumang leadership fund kapag dumaan na sa Senado ang panukalang 2027 budget. Ayon sa DPWH at wala silang ganitong klaseng mga fund. No leadership fund under 2027 budget. Kung alam ng Pangulo, pero you can, as far as we are concerned, walang mangyayaling leadership fund, no? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win nung siya financier, wala daw siyang ganun. So hindi na maulit yun. Alam mo, Lord Johnny, krusada natin talaga, may paliwanag sa taong bayan to. Kasi, ang hirap pag, wala tayong pakialam sa proseso kung paano hinuhulma yung budget, di ba? Kung sabi ni Senator Ping, nothing wrong, hindi illegal ang, what do you call the funds? Leadership fund. What is so wrong about it? Kasi,
sana kayanin ko to in a very simple way. Isang beses lang dapat pwedeng pakialaman or impluwensyahan ng mambabatas ang budget natin taon-taon. Yan ay kapag, di ba inuumpisahan yan hulmahin ng Malacanang, ng ehekutibo. Bababayan sa Kamara at Senado, and then pag nakita nila na, uy, kulang ng budget ang DOH, dagdagan natin. Uy, sobra naman ng budget ng ahensya to, bawasan natin. Doon lang sila pwedeng makialam. Pero what's so wrong with Leadership Fund is, hinuhulma pa lang daw ng executive, nakikialam na yung mga mambabata. So kumbaga, Johnny and Lord, twice silang nakikialam, which is so wrong. Baka yan ang pagkakaintindi nila sa the Congress has the power of the purse. Iyon nga, sobra namang powerful. Sobrang power yun. Pwedeng once lang namang makialam. Ba't Oo. naman twice? Pero kanina Grabe naman. pinapaliwanag ni dating Senate President Mig Zubiri, sinasabi niya na ang term na ginagamit niya ay amendment. Yes. Wala naman daw masama sa amendments. Paulit-ulit yan, ano? Which is, dati gamit yan insertion. Medyo pangit na pakinggan kasi ngayon. Pero true wala talagang masama. Wala masama kasi Wala talagang yun masama. talaga yung inaasahan, lalo na yung mga proyekto na inaasahan ng mga constituents. Correct. Kasi kunwari, si Johnny, congressman siya, kailangan sa kanila ng, kunyari lang naman, proyekto ng dagdag ng mga clinics. So ikaw, ilalaban mo talaga na, uy, dagdagan mo naman yung distrito ko ng ganito kasi ito yung pangangailangan ko. So amendment na yun. Sabi, nag-insert ka na doon, which is not bad ka talaga. Pero umaangal yung ilang minority senators kasi sabi nila, lalo na isa sabi niya, 3 years na raw sila na hindi binibigyan ng funds. Walang release sa kanila. Sila nga rin parang kawawa daw sila dito. Yun nga, may mga hirit na ganyan. At isa pang mali, kasi alam ko kung saan anong hihirit dito ni Johnny. Isa pang mali, Johnny. Sige ay, lang, Miss Mayan. Oo nga. Take your time. Pag Okay lang, naglagay okay ka lang. ng budget Ayan, na sige. hindi naman nagawa yung proyekto. Which is ghost. Yes. Since you mentioned yan, goals and budget na, di ba? So ano na ba? Magkakaroon ba ng budget ang flood control projects next year? And if magkakaroon man, di ba, paano na masisigurado sa sambayanan na hindi na mauulit tong ghost projects na to at magiging palpak? May Very sagot dyan bad. si JV Harris ito. Ano? Di ba? Ano? Hindi porke na yan, titigil na daw. Very valid point. Correct. Meron, Johnny, kahit pa naging controversial na sobra yung flood control, meron pa rin for next year. Pero ang sabi nila, kukumpletuhin na lang kung ano yung mga hindi natapos na flood control projects. Pero no more new flood control projects. Paano masisiguro kung... Well, kailangan magbantay yung mga ahensya. Dapat kasi naman, binabantayan naman talaga yung construction. Saka Hindi yung mababa pag lang. nabigay mo yung pera, para ka nang nagtapo na lang sa hangin. Mababa lang. 105 billion lang. Grabe. Oo. Tax Diba? natin Pero yun. naaawa ako doon sa mga senador na 500 million lang inatanggap. Paano kaya nila mabubuhay ang pamilya nila? Naawa ka, paano pa sa atin? Oo nga. May paliwanag doon, di ba? Ano? Kasi August, ghost month. Mm. Kaya baka maraming ghost project. Yo. Ganun na lang no? Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.